Alright, a blessed day to everyone and welcome to another episode of Tara Papuri Podcast. Today in our episode, tayo po ay maswerte na meron na naman tayong bagong makakasama. She is yet another one singer and main singer actually of Tara Papuri and of CLSF NGC TV. And in this talk, tayo po ay magkakaroon ng mas marami pang kaalaman tungkol sa sino nga ba tong guest natin sa kanyang personal life. Sino ba siya bilang anak? Sino siya bilang isang normal na, a teenager na nagpupursue ng kanyang mga pangarap sa buhay. So, without further ado, let us welcome our guest for today, Sara Dino. Alright, so welcome everyone again and as you could see, nandito na po sa ating tabi ang ating guest for today's episode. Let us all welcome Sara D or Sara Dino. Grabe po yung Sara D. Parang ka-level siya ng Sara G. Charot, pero hindi. Ang weird po siya pakinggan para sa akin. Yeah, so try to welcome naman our viewers and listeners. Hello po, kumusta po kayo? Welcome to po our channel. Well, our channel. Yeah. So basically, dahil part ka naman talaga ng Tara Papuri. So this is really our channel, diba? Yeah. And we like to make everyone feel na ito pong ginagawa natin, everything, yung content, yung mga song, even itong podcast, itong channel natin, is really for everyone to na angkinin, no? Kasi it's really ours, no? And talagang there's nothing here na masasabi naming amin lang. Lahat ito ay para sa ating lahat. Yeah? Yeah. Alright. So, anong nararamdaman mo ngayon that ikaw ay nag-guest sa ating podcast channel? Excited po. At the same time, medyo kinakabahan kasi baka may something na, Yeah, so kasi isa sa goal natin dito sa podcast natin na to is really to bring out something new information or something na hindi pa talaga alam ng mga viewers at listeners natin mula sa ating mga guests at mga main singers. So, huwag kang kabahan, just be yourself. Tayo ay normal lang na magkukwentuhan dito sa ating channel and somehow, kahit na tayo nagkukwentuhan lang, we want to inspire people with our life's testimony, kung ano yung mga secrets mo, kung ano yung mga pinagdaanan mo in life, no? Malaking revelasyon po mamaya. Yeah. So, abangan. Abangan ang mga malalaman natin. Yeah. So, sige, let's start with sino nga ba si Sara pag wala siya sa stage at siya ay nasa bahay lang? Paano mo ilalarawan ang buhay mo bilang isang normal na tao? Ngayon po kasi parang nasa era po ako ng pagiging introvert. Actually, ambivert po ako. So, may time po na sobrang kulit ko and sometimes tahimik po ako. Hindi ko po masyado... Pero pili lang po yung grabe talaga akong sobrang jolly and that. Pero, ayun po, I choose to make nililimit ko po yung self ko na hindi siya dapat hindi ka ganito masyado. Control pa rin yung emotions and actions. Yun. Yung ambivert po kasi is parang you're in the middle of being an extrovert and introvert. And for me po, yung case ko is parang piling tao lang po yung pinapakita ko yung pagiging extrovert side ko and pagiging introvert side ko. Kapag hindi ko po masyadong kilala pa yung tao, syempre nahihiya po ako talaga mag-approach and all. Pero kapag dito, naging ka-close ko na siya, ayun, dun na po lumalabas yung ibang side ni Sara. Okay. So, ano ba yung meron pa bang ibang side ni Sara na hindi namin, siguro kami as as church mates, as mga matagal ng mga kuya at ate, no? Meron pa ba kaming hindi alam na side ni Sara na hindi mo pa pinapakita sa amin as mga church mates mo or friends? Ako naman po napaka-expressive ko naman po when it comes to my emotions. Pero may mga time po parang nire-reserve ko yung sarili ko na
may time na syempre natidepress po ako, yun. Yung mga ganong bagay, may mga traumas and all na parang mga unsettled issue, resentment, yung mga ganong bagay. So, parang dun po na nagiging sad yung sad girl moment ni Sarah. Ayun po. Aside sa nakikita nyo nga po ako na parang jolly, ganon. Pero may other side po ako na sad moment, ganon. Senti moment. Yun. Okay. So, i-take note natin yun, no? Kasi parang, no, ikaw as worship leader ka rin, di ba? And you're also a youth leader. And from that, no, we can see na kahit na ganun na yung role mo inside the church, hindi ka rin pala exempted doon sa mga ganong emotions. Po. Natural yun. Kasi tatamaan talaga tayo ng depression when it comes sa mga nakikita o nararanasan natin in life. And lahat po tayo, siguro walang exemption sa gano'n. Yeah. Pero, ikaw, pag nakakaranas ka ba ng ganong emotion, tinatanggap mo na lang na, sige, depressed ako today, ayoko munang malungkot ako today, or nilalabanan mo rin siya? Siyempre po, ako, pinapa-realize ko sa sarili ko na yung mga past experiences ko in the battle, kaya kong pagtagumpayan yung kung anumang sitwasyon ako nandoon ngayon. Parang tinatry kong labanan. And for me, hindi lang ako mag-isa. Kasi I have God and I have Jesus with me na every time na parang feeling sad ako or depressed, really, tinatry kong kausapin ng Lord Jesus. Kasi in that moment, parang, Lord, I'm so weak. Parang, am I deserving? Deserve ko ba to? Parang ganun. Mga ganun po. Yeah, so, anong message mo sa mga nakikinig sa atin ngayon, o mga nanonood no, na kasi talaga naman sa panahon natin ngayon, isa yan sa mga malaking struggles ng mga kabataan, and sometimes parang gusto natin o sanay tayo na i-cover doon sa joy na meron tayo, or parang itago siya sa maskara ng pagiging masaya, pero deep inside ganun na pala yung struggle no ng sadness, no. So, anong gusto mong message, or how do you want to encourage yung mga nanonood sa atin about ikaw, paano mo nilalabanan yung ganyang mga thoughts mo pag ikaw yung nakakaranas ng ganyan? When it comes to that moment po, in my experience, tinatry ko po talaga na magsabi sa mga trusted people, like yung mga leaders po namin, especially yung friends ko po. Kasi they really know me na may other side si Sarah na may malungkot siya, na hindi naman lahat laging masaya si Sarah, hindi naman palaging ganun siya. And I really try na kahit ate, kuya, pa-pray po, yung nag-a-ask ka ng prayer para mapagtagumpayan mo yung battle or secret battle na meron ka. And one thing pa po na gusto kong sabihin is, do not be afraid to approach those people na nakaranas na rin ng ganun. Kasi siguro mas malala pa nga yung naranasan nila, and then yung sa'yo, syempre wag mo din naman i-invalidate yung self mo na hindi okay yun. Pero try to reach out sa mga kuyas and ates na laging nakikinig at nandyan. Yeah. And gusto ko lang ikunin yung sinabi mo na napakahalaga talaga na you reach out. Kahit yung mga small efforts of saying, pa-pray naman, patulong naman, malaking bagay yun, kasi the more na kinikip mo lang yung ganong feelings sa sarili mo lang at wala kang help na hinihingi sa iba, talagang mas mahirap maka-breakthrough. Mabe-burn out ka. Ayun, mabe-burn out ka talaga, at talagang mararanasan mo na magiging hopeless ka talaga sa situation. So it's really important no na meron kang mga trusted friends, meron kang mga ate at mga kuya
na minsan hindi mo kailangan na sabihin at kwento yung buong nararamdaman mo eh. Minsan lumapit ka lang at yumakap ka lang or kaya sabi mo pa-pray naman. At least nagkaroon ka ba ng channel na ma-event out mo yung nararamdaman mo at the specific moment. Para hindi ka din sumabog. Yeah. And I find joy sa mga ganitong talks natin kasi even yung guest natin last time sa ating first episode, si Maros, nag-confess din siya na meron din siyang mga ganitong experiences, depressed, meron din siyang suicidal thoughts. To think na napaka-jolly person ito ni Maros, diba? And parang anak pa to ng pastor, diba? And parang every time we look at her, parang napaka-positive lang. Pero meron din pala siya ganitong experiences and siguro ito yung isa sa mga jewels ng ganitong podcast sessions natin. No? Na we discuss these things in a level na talagang experiential ng mga guests natin. And somewhat, lahat makaka-relate. Even the listeners, lalo na yung mga youth listeners natin na totoo to, pero kayang labanan. Laging may solusyon. At pwede mong piliin na hindi ka magpakain sa ganitong feelings of depression, of anxiety, lalo na yung suicidal thoughts, no? So, talagang I hope sa mga nakikinig at nanonood, ganito nyo rin po na-appreciate yung mga ganitong talks kasi minsan hindi naman talaga napag-uusapan to ng maigi, ng malaliman. Pero somehow we pray na ito po ay nakakatulong. Yes. Yes. So, in addition po, naalala ko po kasi napaka-close ko kay mama. So lahat po ng problem ko, lahat ng mga hingiin. Tama ba yun? Hinaing sa buhay. Yun. Mga reklamo ko ganun. Kaya kapag nakikita niya po na parang ang lungkot-lungkot ko na parang ganun, girl, have your faith. Parang wow. May faith ka. Pinapaalala po ni mama na tumayo ka dyan. Kasi huwag ka mag-dwell dyan. Mahirap na. Ayun. Siguro isang rin yun, napaka-important aspect na gaano ka ka-open sa parents mo. Malaking tulong talaga na hindi ka nagsisikreto sa mga magulang mo because talagang sa panahon na down ka, ang mga parents talaga natin, sila yung may alam kung paano tumulong Totoo. Kung paano ka pagsabihan ng masakit pero nakakagising. Sa mga ganyang experiences natin, yan kasi yung kailangan natin. Kailangan parang akala natin, kailangan lang natin ng magko-comfort ng nalulungkot ka o sige, kawawa ka naman. Ayun yung kailangan natin. Pero deep inside, ang mas kailangan pala natin is yung mga salita na masasaktan ka pero magigising ka. Totoo. Mulat sa katotohanan. Ayan. Mulat sa katotohanan. Yeah. So sige, total nabanggit mo na rin naman yung sa parents mo, sa mama mo, no? Gaano ka bilang isang anak sa kanila? How would you describe yung ikaw sa pagiging anak mo, pagiging kapatid sa iyong pamilya? Ako po, sabi nga po ni mama, napakalambing ko and the same time spoiled. Pinuno po kasi talaga ako ni mama ng pagmamahal kasi minsan, mag-iiyak girl! It's okay. May mga times po kasi na parang si papa pinipigilan ako, wag mong gawin yan, wag ka nang pumunta dyan. Sino pipiliin mo? Parang may pinapapili ng gano'n. May option na ako. Pero si mama po lagi siyang nandyan for me. Parang siya po yung physical representation ng Lord Jesus. Na, anak, okay lang. Gawin mo lang kung ano yung will ng Lord sa buhay mo. Kung ano yung purpose mo, gawin mo. And wag mong pakinggan yung mga naririnig mong hindi ka bagay dyan. At saka may narinig po ako sa papa ko Dahil nga po, gifted po ako for having a good voice. Good voice! Sige, alam na namin yun. Okay, so it's alright. So, okay. Yeah. Okay. Pero ayun po, sabi ni Papa, alam mo, ginugusto ka lang ng ibang tao because you have a wonderful voice. Tapos, itong time na yun, talaga ba? Totoo ba? Tapos,
Minsan naiisip-isip ko yun na hindi naman. Pero may mga time na, nga no. Parang may mga ganun. Pero I'm not defining myself na hindi ako belong doon. Parang, come on, Sarah. And siguro to be equal and ano bang term? Parang not to be biased, ay suportado ka rin naman ng papa mo, di ba? Yes po. Suportado naman po. Pero siguro hindi nung mga niya earlier times lang. Hindi niya lang pinapakita. Ayun. Ganoon naman kasi talaga yung mga tatay. No? Parang hindi sila masyadong showy. Minsan, para i-test kung totoo ba yung gusto mong path na kunin. Opo. Minsan, iti-test ka niya ng mga words na medyo parang hindi encouraging. Pero deep inside, talagang very proud din naman ng mga tatay, ang mga nanay, lahat talaga sa family, sa mga na-achieve natin. Totoo. So if you have message, una muna sa papa mo. Hello po, shout out po kay Tito. Anong gusto mong ibigay na mensahe kay papa mo na alam mong minsan hindi mo nakikita masyado yung support pero deep inside, love at proud siya sa'yo. Anong gusto mong i-message kay Tito? Thank you. So, napaka-short. Hindi. And minsan naman po may mga sweet side si Papa eh. Pag meron akong dito klase, lalo na po kapag sobrang aga, may time po nakakatukin niya ako sa kwarto. Sarah, breakfast ka muna. Papa, nasa klase ako! Thank you po sa mga small gestures niyo, pero feel ko po yun. Thank you po sa love. And thank you po that you show me yung the path of knowing God and who He is. I love you. Loves. So mula yan sa puso, ha? Yes po. Okay. How about naman, sasabi mo, yung pinaka-supportive sa'yo, sa iyong mama, sa iyong mother, ano naman ang message mo para kay tita? Ma, you're such an amazing mother. I love you. Ayun na yun. Ayun na yun? Ayun na yun. Okay. How about... Kasi alam niya naman lahat. Ayan. Okay. Kasi napaka-open mo rin naman kaya sa kanya. No? How about sa mga kapatid mo? Bihira namin makita yung mga kapatid mo dito sa church or even sa labas. Are they also supportive? And gaano naman nila pinapakita yung support nila sa'yo bilang kapatid? And ano naman yung message mo din para sa kanila? May mga po sila, may mga times po na kapag dito, tinatanong nila ako, lumabas na ba yung kanta nyo? Lumabas na ba yung cover nyo? Ganito. Tara, share natin. Ba't hindi po sinishare? Ganun. Kasi napakatamad ko talaga mag-share, to be honest. And ayoko po talaga sabi ng, share mo naman, sige na, ganyan. Pero sila na rin po yung dito personal na nagsasabi sa akin na i-share mo, ganyan. Tapos yung pinaka dito, close ko po kasi na kapatid is yung bunso ko. Meron po kaming laging bonding. Tuwing midnight, tumalabas, bumibili sa 7-Eleven. Not sponsored, char. Joke lang. Okay. Pero ayun po yung same thing lang po eh. Si Papa din, yung kapatid ko rin po, hindi siya ganun ka-showy. Pero unknowingly, pinapakinggan niya pala talaga yung mga Okay. And kapag may sakit po ako, siya po yung nag-aalaga sa akin. Kapag wala si mama, binibilan niya po ako ng gamot or, ate, kumain ka na, bilisan mo, para Ayan. Alright, so masasabi naman talaga natin na yung family mo is very supportive din, no? Sa ginagawa ng Panginoon sa buhay mo. How about Sarah as bilang estudyante? Sino si Sarah bilang estudyante? Ikaw ba yung klase ng estudyante na very achiever na lahat gagawin mo para lang pumasa, para makuha yung magandang grades? Paano ka bilang isang estudyante? And sabi nga ikaw ay third year, tama? Yes po. Anong course mo? Entrepreneurship po. Ulit nga yan? Entrepreneurship. Agad pa rin yung bigkas sa Yes, that's akala ko entrepreneurship lang That's a proper pronunciation, di ba, kuya? Sige, pakiulit nga. Entrepreneurship. Entrepreneurship pala, okay. Yes. Like internet. Alright. So, sige.
how would you describe your life as a student? Before po kasi napaka-grade conscious ko. Grabe po, parang sobrang competitive ko in all aspect ng kapag dating po sa grades. Nagrereklamo to the point na dito yung professor namin. Sorry po. Shout out sa pero professor hindi ko po never ko po ginawa na sumagot ng pabalang sa prof or anything na makakasakit ng damdamin nila and maapektuhan yung profession nila. And a good approach naman po, ganun yung napaka-competitive kong bata. Yes po, achiever po ako. And when you say you're an achiever, like nung ikaw, college ka na, nung ikaw ay graduate ng elementary, meron ka bang placement? Actually, wala. Parang na-develop lang siya nung pag tungtong ko ng grade 7. Biglang top 2. Ganun. Parang, boom, Sarah. What? Sige. So, nung graduate ka ng college, anong mo? Like, college, hindi pa po ako graduate. ng high school. Ng high school, actually, dun po sa card ko, tungtong po ko ng highest honor. Pero dun po sa mention, parang pag-akit ng stage, nasa with honors po. Pero I really thank God na okay. nasa So with honors. pa rin po. Siguro tignan din natin in this marami rin kasi ang nagtatanong or parang marami na rin nag-question sa akin nung before na tanungin kay Sarah pero wala pa kasi makitang good venue para matanong to sa'yo. Ito na yun. Yeah. Ito na yun. Nakala mo ready. Yeah. Charot. Siguro kasi marami din siguro yung makaka-relate nito na napapansin ko kasi sa'yo, nag-shoot tayo, ganyan. Parang isa sa greatest insecurity mo is yung yung nangyayari sa face mo. Yung face ko, actually. Paano mo na-overcome yung insecurity mo na yan? Actually po, hanggang ngayon, nandun pa rin po ako sa battlefield ng having insecurity. Kasi, yes po, meron po akong allergy and kapag nakakain po ako ng bawal sa akin, lumalabas po siya sa face ko. Hindi ko po alam kung bakit sa face pa. Pero, ayun po, sabi po ng dermatologist ko, i-resist ko or as in, wag muna ako kumain ng mga bawal sa akin or even wear makeup. So, I allowing myself na, okay, bare face tayo ngayon. Walang, grabe yung bare face. Pero, ayun po, hindi po talaga ako masyadong ma-wear or ma-makeup na tao kasi dahil nga po sa condition ng skin ko. And, so, parang to put it in clear note, no, ito pong sa condition ni Sarah, it's really allergic reaction. Yes, tawag po sa kanya is hives. Okay. So, due to allergies. Opo, kung sa ibang tao po is yung parang bumubukol or parang may something sa skin. Tapos namumula, itchy, ganun. Ganun din po yung sa face ko. Pero para siyang pimples na pero, parang bukol, ganun. Hindi naman ba nakaka-apekto to sa'yo sa confidence mo? Pag halimbawa, kakanta ka, na, ang ganda ng boses mo, tapos may iisip mo, ang dami kong sa mukha. Nakaka-apekto ba? Hindi. Wow. So, gano'n ka confident. Kasi, kapag kakanta na po ako, ang focus ko po is really give praise to God and mag-worship lang sa Kanya. Never mind kung ano po yung isipin ng tao. Parang ganun. Kasi hindi naman po ang audience is yung dito, yung mga nakakarinig ng boses ko or yung mga taong parang, siya yun. Parang gano'n. Parang hindi siya yun. Ang labo naman ng mukha sa sa boses. Yung parang gano'n. Ikaw lang naninira sa sarili mo. Pero totoo po, di ba? May mga gano'n. So, ayun po talaga yung confidence na binigay ng Lord sa akin na, Sarah, mag-praise ka lang. Never mind kung ano yung sasabihin ng tao sa'yo. Kasi ang audience lang naman po talaga natin is ang Lord Jesus. And I think that's a very good note na everyone should talagang take in consideration sa life nila, no, na minsan we are so parang apektado nung how do we look on the outside.
That minsan it affects the way we worship the Lord or the way we execute our talents and giftings. Kasi parang concern mo yung buhok mo, concern mo kung makikita ba yung mga ano-ano sa mukha mo. Where in fact, that's not included in the list of instruments na sinabi ng Panginoon na gamitin natin when we are worshiping God. Kasi ang sabi nga niya, di ba, ang dami niyang binigay na list of instruments na pwede mong gamitin sa Old Testament. And then in the New Testament, parang it was just simplified na ang pinakamahalagang instrument natin when we worship the Lord is the strings of our heart. At hindi kasama doon yung how do we look from the outside. So, though, of course, we need to take in consideration na pagbawang worshipin ka, yung damit mo must be proper. Yeah. Pero to be affected ng maging insecure ka, na hindi ka na makakanta ng maayos just because the way you look, ang dami mong ano sa mukha, is not a consideration when we worship the Lord. Yes, and actually po, kapag kumakanta po ako, dun ko po nararamdaman yung comfort ng Lord. And kaya hindi po dumadating or hindi ko po naiisip na meron po pala akong gantong conditions. Yeah. Or anumang meron sa mukha ko. Pero ayun, napapagtagumpayan ko naman po. And now nga, meron dito, gradually ko po siyang ina-accept. And nilalabanan in the same time. Kasi mahirap na po na mapasa into the next generation. Baka di po nila kayanin. Ayun po, pinagpipray ko po yun, yung mga ganong aspects. Yeah. So that's really a good attitude to really consider, no? Okay, so since nabanggit mo na rin naman, no, that you are a worship leader and you always, sing, like, singing is really your major talent, tama ba? Major gift? Grabe naman po yun. O pero may dancing ka pa? You never know. Okay. Pero I love worship. I love to worship and I love who I worship. And which is God, which is Jesus. So, ayun po. Okay. So, sige. So, since it's very evident that singing is your major talent, medyo ititest natin yan ngayon. No? So, I have here list of like different words na tatanungin kita when you feel kung ano yung mabubunod ko, anong song yung maaalala mo at kakantahin mo sa amin? Okay? So somehow, tignan natin kung gaano nga ba talaga kagaling si Sarah sa pagkanta. Hindi po ako nag-vocal warm up kaninang umaga. Okay lang yan. So maintindihan naman natin. No? Tapos binigyan po ako ng malamig na tubig. Okay. So tignan natin kung despite kung wala kang warm up, nabigyan ka pa ng malamig na tubig, test natin yung iyong vocal prowess, kumbaga. Okay, are you ready? I think so. Okay, mga viewers, tignan po natin kung gaano nga ba ka-talented si Sarah when it comes to singing. Alright, are you ready? Yeah. Okay. Think of a song na gusto mong kantahin when you are feeling joyful. Sabihin ko po yung artist. Ang bilis, no? Title and the artist. Yung The Cane, nakalimutan ko po, Best Day po ata. And then yung kay Joseph na Joy. Yeah, can you please give an example? Ano yung mga yon? So, ganito po yung kanta. On my best day, I'm a child of God. On my worst day, I'm a child of God. Oh, every day is a good day, 'cause you're the reason why. Tapos yung Joy. Pakiulit nga yung why. Oh, tama. Please. Okay, yung isa. 'Cause I got joy, 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 joy down in my heart, down in my heart. Joy, 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 joy down in my heart today. Yan. Ayun. Grabe. Hindi ka pa bumibirit nun, ha? Saan mo natutunan yung mga ganong styles? May nagturo ba sa'yo? Self-taught po. Self-taught, okay? So talagang innate. Kumbaga, nung pinanganak ka, ganyan na yung boses mo. Pagkaunganga! May runs. Pero for the record, mga viewers,
si Sarah po ay matagal ng part ng worship team at bago siya naging worship leader, before pa naging ganyang kahalimaw yung boses niya, naging backup singer muna to. Yes And po. nung time na yon, pag naririnig ko siya nagba-back up, napapailing talaga, bakit wala sa tono to? Ano siya, deaf, yung hindi niya naririnig kung nasa tono ba siya? I remember those days na talagang parang yung boss ni Sarah parang pusa. Kasi po noong time na yun, mahihain po talaga ako. Hindi ko pa po Ayun. nalalabas yung totoo. Like, si Mama Tess minsan, lakasan mo! Ganyan. Lakasan mo yan! Okay. Wag ganyan yung itsura mo! Lakihan mo yung bibig mo. Ayun. Ayun yung ayun yung naalala ko, Kuya Mark, nung first time ako nag-back up. Lakihan mo yung bibig mo para ma-pronounce mo ng maayos, makanta mo ng maayos. And then, So, ibig sabihin talagang ang key para gumanda ang boses, kailangan mawala yung kaba. Maging Totoo. confident ka. Opo. At lakihan mo yung bunga ng boses mo. Yung bunganga Yung mo, bibig. lakihan mo. Oo. Bibig pala, ito yung Bibig. bunganga. Okay. Alright. Next, think of a song that you want to sing when you are feeling depressed. Siguro, yung kay Stephanie, good singer. Anong title? No One Ever Cares For Me. Ayun ba yung bago niyang album? Hindi po. Tagal Nung na. matagal na po. Sige, can you please sing a part of that song? Ayun po, isa chorus. No one ever cares for me like Jesus. His faithful hand has held me on this way. And when I'm old and gray and all my days to number of the earth, let it be known in you alone my joy has found. Alright. Pang quiet time song, no? Yes po. So, ito bang song na to talagang, nung sabi mo nga kanina, nakakaramdam ka rin ng minsan may depression. Talagang nakaka-elevate ba din sa iyo yung mga, when you are singing songs like this? Yes po, especially kapag song po ni Stephanie because may something po kay Stephanie na Yeah. na really direct you connect with God. Yung ganun po. Kaya parang mas nafe-feel ko yung full of my emotions and my thoughts na Lord, ikaw po yung nagki-care And for I think me. sa mga nakikinig din sa atin ngayon, no, they can also relate. Marami rin talaga nagpa-follow sa mga songs niya. Mhm. And talagang it's really personal Yeah. at talagang very heart-connecting sa Lord. Yes. Alright. Next, think of a song that you want to sing when you are feeling afraid. Pag natatakot ka. May moments ba na natakot ka na? Most of the time. Parang kanina Natatakot lang. saan? Bawa, give us an example. Anong nakakatakot para sa'yo? Siguro po yung mag-rapture. Tapos hindi ako kasama. Okay, lahat naman tayo kinakatakot yun. Okay. So, anyways, alright. So, think of a song na gusto mong kantahin pag ikaw ay natatakot. Yung Echo po ni Echo, ni Charity. Ni Charity. Sige nga, okay. Give us an example of that part of the song. Yung bridge part. Sige, yung pinakamataas, biritin mo yan, ha? Okay. Oh, God, we echo your authority. Nakapalseto ako. God, we echo your victory. Victory na pala. Ayun. Okay, one more time. Okay, ulitin natin. Nakasayang yung Naka-do blending it. natin eh. Kasi nung kami ni Maros, hindi nagtugma yung mga blending namin. Ay, my Tignan God. natin kung mag-workout ngayon. Okay, 1, 2, 3, go. God, we echo your authority. God, we echo your victory. Ayan. Sa mga viewers po namin, sana kayo po ay nagandahan sa blending. Kung hindi naman po, you can
skip this part na lang. Opo, skip Alright. nyo na lang po. Sige, let's continue. Think of a song na gusto mong kantahin sa Lord or kung gusto mong kantahin sa sarili mo when you sin before the Lord. Pag nagkasala ka, yung parang nasa moment ka na guilty ka, anong song ang naaalala mo na gusto mong kantahin sa ganong moments? Ano nga ba? Siguro po yung sa Hillsong, United. United po ba yung highs and lows? Highs and lows. Yeah, I think pero sa Hillsong Hillsong United. yun yata. Okay, can you please sing part of that song? Highs and lows, Lord, you with me even when it goes. Should I rise or should I fall? You are faithful through it all. Ayun. Okay. Bakit yun yung song na naiisip mo during the time that you feel guilty of a sin? Kasi, syempre kapag nagigilty ka po sa sin, parang nafe-feel mo din na sad ka. Tapos parang, andiyan pa ba ang Lord? Parang ganon. Pero ang Lord is napaka-gracious and napaka-merciful and also faithful sa atin. Kapag gumagawa po tayo ng sin, just call unto God na just repent and say, i-accept and i-admit natin sa sarili natin nagkasala tayo. Mga in highs and lows, God will remain faithful. Yeah. No? Alright. Okay, are you ready for this? Itong kasunod? Okay. Okay, be ready. Parang something. Think of a song that you want to sing to your secret crush. So siguro naman this time hindi necessarily Christian song unless ang crush mo si Jesus o ang crush mo ay mga saints, 'di ba? So think of a song that you want to sing to your secret crush. Anyways, meron ka bang secret crush? Ang isa bang Sara Dino na simpleng anak at estudyante ay nagkakaroon din ng secret crush to someone? Ang tagal sumagot. Napahinga. So yes or no? Meron po. Oh, meron naman. Siyempre, diba sa edad natin, sa edad mo na yan eh. Meron yan for sure. Diba? Okay. So, itong secret crush mo, ano to? Hindi to fictional Totoong tao to. Ay, bawal po yun. Charot, joke lang. Okay. Totoong tao pero Koreano. Charot, joke lang. Okay. Sige. What is a song that you want to sing to your secret crush? Baba, kung andyan siya sa harapan mo ngayon, anong song ang aawitin mo sa kanya? Yung kay Brooke. Love is Waiting. Christian pa din talaga, no? Kuya, hindi po talaga ako into secular. Okay, we understand that and that's very good note of you na talagang you're more into Christian songs than secular. Okay. Trivia lang po, kaya hindi po ako into secular song. Kasi minsan, dumating po sa point na parang sobrang sakit na talaga niya sa ulo. Okay. Tapos, parang nabibingi na ako sa pakikinig ng secular music. Lalo na kapag dadaan po kami sa street namin, napakaano po ng ambadyo. Okay doon. Okay. Yeah, that's understandable naman. Okay. Ano ulit yung song na yan? Love is Waiting. Love is Waiting. Can you please sing that song to us? Ayan, sige, bubuksan natin yung light effects natin. I'll be waiting for you, baby. I've been holding back 1,000 times. Love is waiting till we're ready, till it's right. Love is waiting. Kay Brooke yan? Yeah. Christian song siya, hindi? Or pang-wedding? Pang-wedding song. Okay. So, may akong part sa song na, I'll be waiting for you. Yeah. Yeah, gaano kahalaga sa'yo yung mag-wait ka fervently at very, alam mo yung mag-wait ka ng talagang iingatan ko yung sarili ko, hindi ako mag-spoil ng katawan ko with anyone hanggang dumating yung wini-wait ko. Gaano kahalaga yun para sa'yo? Napaka-important po siya talaga sa akin. Kasi you're keeping in the holiness. Para for me po, kasi mas maigi po na purified ka and soak ka muna sa love ng Lord Jesus kaysa
gumawa ka ng kasalanan or basta mga ganun pong mga Siguro kasi parang what you're trying to say is yung pinaka-best gift na mabibigay natin dun sa hinihintay natin na best one ng Lord is really yung buong-buong ikaw. Yung walang ibang nakatry, yung walang ibang nakisalo. Kasi yung purity na mabibigay natin, it's really something na hindi matutumbasan ng kahit anong bagay. Pag sinabi mo, ito na yung kasal, tapos haharap ka sa kanya, wala pang ibang nakakisakit na ikaw pa lang. Yung ganun ba na talagang yung all of me, yung ibibigay ko sa'yo dahil talagang inantay kita sa araw na to. Yes po. Ikaw ba naiisip mo na yun? Dahil estudyante ka pa lang, ganyan, sa edad mo ngayon, naiisip mo na ba yun? Yung alin ko yun? Na mag-aantay ka, ganyan. Na parang gusto mo lang ikasal, ganon. Hala, hindi po. Pa. Okay. Hindi pa po. Pero, talaga eh. Okay. Pero siguro season by season kasi talaga. Yes, ay ngayon po. sa season mo, mag-aral talaga muna. Tapusin muna. Anyways, very good answer. Very safe. Okay. Think of a song na gusto mong kantahin para sa iyong mga kaibigan. Yung kay Cordy. That's that. Cersei na Love and War at 20s. Love and War at 20s. So Favorite yung title? ko po siya. Yes, ayun yung Okay, title. sige. Can you please give us an example of that song? Everybody's chasing something, but they don't know they're chasing someone. The more I live, I am convinced everyone just wants to be in love. Yung, ayun, ang layo, no? Pero for me, my explanation yun. Kasi once na parang in our life po kasi, diba, may mga unsettled issues and we need to overcome with love yung mga issues na yun, kung ano mang meron, yung ano mang relasyon yung friend mo sa'yo, yung ganun. Paano, tama pa po ba yung sinasabi ko? Anyways, parang ano mang issue with friends, no? Kasi madalas naman nakakaranas tayo ng ganyan, yung parang minsan, nagkakaroon ng mga tampuhan, nagkakaroon ng mga parang miscommunications and all, pero everything can be overcome with love. Parang respect natin yung love natin sa isa't isa more than the issues that we have with one another. And ang gusto lang din naman po nila maramdaman is to be loved. Yeah. And that's everyone's need naman talaga, to be accepted and to be loved. Alright, lastly, ito, napakahalaga. Think of a song that you want to sing for your family. Family mo na supportive sa'yo, na laging nag-aalaga sa'yo, pag nagkaka-allergy ka, nagkakasakit ka. Anong song ang gusto mong kantahin para sa kanila? Kay Kaylee. Ano yun? This House. Okay. Yung mga song mo, medyo hindi ako familiar. Kasi in-explore ko po talaga yung genre. Ang layo na ng natin. Ako mga Hillsong, Darlene Sheffield ako. Kayo, ang lalayo na ng nyo. Sige, sa generation po. Yeah. Okay, what's that song? Can you please sing that song to us? Every hello and every goodbye, every I love you, every single question why. Every good morning and every good night. This house is all the best days of my life. This is goodbye. Bakit yung dulo niya, this is goodbye? Ano, nagpapaalam siya sa bahay nila? Kasi po, siguro po, ayun po yung Bakit siya nag-goodbye? Ba't siya aalis? Hindi ko po siya masyado na-search yung storyline nung mismong song na yun. Pero yung... shout out natin sino kang writer niyan? Kelly? Kaylee, ano pong reason? Please tell us, bakit ka nag-goodbye sa house? Kasi parang, meron din po kasi dumating sa life niya na may something na nawala dun sa house na yun. And namimiss niya po... Si Kaylee ba to ng Bethel? Yeah. Yeah, kasi diba alam ko may story na namatayan sila ng anak eh. Opo, ayun po yun. And yung bahay po na mismong tinitirahan na yun, parang doon na-build yung lahat ng ng connections and all the care doon sa bata.
Sa bawat sulok po ng room, nandun po yung memories ng bata. So actually po ang co-writer niya is si Rita Springer. Mm-hmm. And sabi po nila dun sa mismong interview is habang ginagawa daw po nila yung song, hindi daw po nila mapigilan na umiyak. Yeah. Ako kasi narinig ko pa, sobrang nakakapiga ng puso na may mawalan ka ng, especially anak niyo nawala. Okay, knowing the background of the song, bakit yun yung song mo for your family? Magpapaalam ka na ba? Hindi. Mag-aasawa ka na ba? Or hindi po. Okay, hindi. Bakit yun yung kasi, song? ayun, same concept na meron po si Kaylee. Kasi sa bawat part po ng bahay namin, nandun po yung memories na parang I can treasure for my whole life. Na dun po ako tumanda. 20 years old pa lang po ako. Dun po ako na-nurture. I can't believe you're just 20. Sabi nga din po nila, pero bakit may mga nagsasabi po na 23 or 28 years old na ako. Pero ayun po, naging mature. Yes, so imagine we're like 13 years apart. Nakatito ko na. Anyways, nag-reveal na ako ng age ko. No? Anyways. Okay. So, yun yung song mo for your family. Yes. Pero you don't like see na parang in the near future or parang sa malapit na panahon magpapaalam ka sa kanila dahil pupunta ka ng abroad or like lilipat ka na ng bahay, hindi naman ganon. Or parang iiwan mo na sila dahil mag-aasawa ka na or panlalahanis ka. Siguro po, hindi ko na po alam kung mag-aasawa pa ako pero... Okay. Siguro at 20, talagang ganyan naman talaga. Hindi mo pa maiisip yan Siguro pag tungtong mo ng 25 or... Siguro sa pagbabae, medyo mas lower. 23 or ganyan. Ayun nga po, wala pa po ako dun sa prayer time na. Ito lang muna yung pag-pray natin. Ito yung nasa prayer request natin. Ang focus mo yung pumasa muna. Opo, makagraduate po. Ayun. Yeah. Alright. Anyway, so we thank you for... I hope na nag-enjoy ka sa ating guesting at nag-enjoy din yung ating mga viewers sa pakikinig ng podcast na ito with Sarah and kita naman natin yung talent niya, no? Talagang very talented sa singing and hoping sa dancing din as well pag nag-shoot na tayo ng music video mo ng Gabay. Anyways, ito pong guesting na to ni Sarah is also to promote yung amin pong second single na nirelease sa Tara Papuri entitled Gabay, which is written and performed, sung by our very own Sarah. Ito po ay pangalawa na yatang song na nirelease niya under us. Yung una sa CLSF NGC TV, yes, yung Patlang. Yeah. And next, itong Gabay. Actually, yung Gabay is, karugtong siya. Somehow. Kung hindi lang nagbago yung beat. May piniprepared po ako. Okay, yeah. May pinaprepare pala siya. So, tignan na lang natin in the coming days or months or years kung paano natin maririnig yung next yung pinaprepare. Anyway, so, yeah. Thank you for guesting. Siguro, any last words para sa ating mga viewers and listeners? How do you want them to encourage or kung meron kang gustong invite sa kanila na pakinggan pa or support, whatever is in your heart? So, ayun po. Gusto ko lang po sabihin for those aspiring songwriters and composers, keep writing songs. And even na walang naniniwala na marunong kayong magsulat, keep writing songs and always bring your pen and phones to record those songs, melodies na meron kayo. And never nyong i-allow na mawala yung fire sa heart nyo. And always praise God. And yes, thank you po sa lahat ng suporta and thank you po sa pakikinig ng song namin, mga compositions namin, and so walang sawa pong pagpiplay, pagre-repeat, ganon. Ayun po, thank you. Yeah, maraming salamat din Sarah and also would like to thank our staff and crews na patuloy na tumutulong sa amin in setting up. I would like to shout out Owen and Jeric and the rest of Tara Papuri gang. Should I say gang or crew? No, ang lahat po sa amin dito, we do this all voluntarily. Wala pong sumusweldo sa amin. Talagang
pamerienda lang ang aming nakukuha dito. Yes, foods lang. And all of this we do for the greater glory of the Lord. So kahit ito na yung dami namin sinasacrifice minsan, I like to thank sila KR for the Keith Rancher Photography. Sila pa yung gumagawa ng mga music videos namin. Anything related to video, gawa po yan ni KR. Also si Gladys, si Dave for the hair and makeup, talaga naman minsan hindi na kami sinisingil at minsan wala talagang singilan. Walang TF kahit na gamitin niya yung pinakamahal niyang mga makeups. Mga cosmetics. Lalo na pag kay Sarah, Opo. grabing pagtatakip ng concealer ang ginagawa. Thank you po sa espalto. So maraming salamat sa iyo, Day. And sa lahat pa po ng mga sumusuporta, di na po namin mame-mention pero ang dami niyo po na nagbibigay talaga sa amin ng support. So I think we can call this a day. And thank you for guesting dito sa second episode natin sa Tara Papuri Podcast. At maraming salamat po sa mga tumapos makinig ng episode na ito. We really pray na kayo po ay na-encourage, kayo po ay somehow nakapulot ng hope and direction sa pakikinig po sa amin. This is really our desire na sa lahat po ng pinoproduce namin somehow kami po ay magkaroon ng impact sa inyo pong mga buhay. So maraming salamat po sa pagtutok. Maraming salamat po sa pakikinig ng episode na ito. Again, this has been your host, Kuya Mark here, and our guest here, Sarah D. Maraming salamat po sa pagtutok sa podcast natin ngayong episode 2. God bless us all. God bless po. Thank you po. Shabbat shalom.